Purihin natin ang Panginoon. Before ako, nung linggo, nung Sunday, sabi ng biyanan ko, may blessing daw ako. Kala ko kung anong blessing, yung pala, magpapatotoo ako dito. Paano ba ako mag-umpisa? Patotoo ko kung paano ko tinanggap ang Panginoon sa buhay ko. Kung paano kami nagkakilala ng asawa ko, start po doon. Nagkakilala kami ng asawa ko is sa tindahan ng tiya niya. Balit nindera po ako doon. Doon po nag-start. Nung mga panahon na yun is, dalawa kaming tindera doon. Hindi po ako yung una niya naging jowa, kundi yun po yung naging kasama ko. Doon po, bali isang buwan po yata yung naging kasama ko. Pinaalis po siya ng tiyahin niya po dahil may ginawa po siya. Di ko alam kung anong ginawa niya, basta may ginawa po daw siya. Tas after nun, di ko alam na yung pagtingin ng asawa ko sa akin na pala siya nakatingin. Doon po nag-start yung namin. Pagka wala nung isang akong kasama, sa akin na pala siya nakatingin. Bali, lagi siyang tumatambay sa tindahan nung time na yun. Tambay. Doon kami nagkakilala at saka doon na palagay ang loob namin dalawa. Hanggang naging kami. Tapos mahabang hanggang na buntis niya ako. Start nung nabuntis ako, doon na kami nakatira sa bahay ni Nanay Gloria po. Kasi bali, apo po siya ni Nanay Gloria, pamangkin po siya ni Tito Onyo. Bali ako po ay isang Katoliko talaga. Hirap po ako tanggapin nung araw na yun ng pakikisama ko sa kanila. Nahirapan po ako. Doon po nag-start yung ko sa Panginoon. Nung nandun ako kala nanay. Maraming pagsubok dumating sa buhay. Tapos, yun nga, nagkaanak na kami. Doon po yung parang magulo yung buhay ko doon kasi parang ilang beses ako kinausap ni nanay noon na makiisa nga ako dito sa Maranata, magsimba nga ako. Pero hindi po ako sumunod. Naging matigas po ang ulo ko nung mga time na yun. Tas, yun, nawala na si nanay, kinuha na ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng panaginip po. Yung panaginip ko is, nasa sa isang lugar daw kami na sobrang liwanag daw. Nandun daw kami, ako, si nanay at si tatay nung time na yun. Nag-uusap daw kami doon. Tas yung pag-uusap namin is, nagpapaalam daw ako kay Nanay Gloria na umalis ako. Pero ang nangyayari dun sa panaginip is, hawak-hawak ako ni Nanay Gloria na ayaw niya akong palisin sa lugar na yon. Tas pilit ko daw kumawala dun sa kapit ni nanay. Na sabi ko na, nakikiusap ako kay nanay, payagan niyo na ako umalis. Tas ayaw daw talaga pumayag ni nanay nung time na yon. Tas pumapalag daw ako na, nay, sige na po. Nung nakawala daw po ako, tumakbo daw ako ng matulin, napunta daw ako sa madilim na lugar. Tapos, pagtakbo ko ng matulin,
na-shoot daw ako sa butas na madilim. Yun po yung paano ko tinanggap ang Panginoon. Tapos after noon na nagkasakit po ako, ng ilang buwan before noon, nagkasakit po ako. Ang sakit po noon is nagkaroon ako ng pneumonia po. Yung sakit ko na yun. Yung mga panahon na yun, na sakit na yun, akala ko normal lang siya kasi may asthma nga po ako. Akala ko normal lang siya na sumiskip ang dibdib ko. Tas nung time na yun is may lakad kami ng asawa ko, nung pauwi na kami, sabi ko, sumisikip ang dibdib ko, parang hirap ako huminga. Tas sabi ng asawa ko, tiisin mo na lang kasi para pauwi naman na tayo. Pagdating mo sa bahay, magpausok ka na lang. Akala ko nga kasi normal lang yun. Pagdating ko sa bahay, nag-take ako ng pampausok. Halos naubos ko na yung isa. Usually kung okay na ako pag naubos ko yung gamot na yun. Kaso lang, hindi pa rin ako naging okay. Halos nakatatlong take ako ng gamot, hindi ako naging okay. So nag-decide yung asawa ko noon na dalhin ako sa ospital. Tas yun nga sabi, may pneumonia ako. Tas sabi ng mga doon is, ikukumpain kita. Nung afternoon, sabi ko, kasi pagdating doon, naturukan ako ng gamot sa ugat. Sabi ko, okay naman na ako, Doc. Sabi ko, wag na akong ikumpain. Nung panahon na yun. Tapos sabi ng mga doon, pirmahan mo tong waiver na to na patunayan nga na di ako pumayag na makumpain ako nung panahon na yun. Tapos after nun, umuwi kami ng bahay, nakatulog, magdamag, okay naman na ako. Kaso lang, pagkagising ko ng umaga is, yun na naman, nangyari na naman na sumisikip na naman yung dibdib ko, hirap na naman ako huminga. Bale, nag-i-stuck po yung hininga ko, hirap ako talaga huminga nung mga time na yun. Tapos after noon, binalik ako ng asawa ko sa ospital. Hindi na pumayag yung mga nurse at doctor doon na i-confine ako. Hindi na sila pumayag na hindi ako i-confine. So yun, na-confine nga ako. Unang araw ko sa ospital, habang naka-confine ako, okay naman na ako. Okay na ako, sabi ko. Tapos nagkaroon ako ng bisita, siguro mga tiyahin niya sa kabilang side. Halos Katoliko kasi yung mga side ng ko. Nagkaroon ako ng bisita. Parang marami akong naririnig na salita sa kanila. Tapos parang unti-unti parang sumisikip na naman yung hininga ko. Parang yun yung nangyari na sobrang sikip ng hininga ko. Parang hindi talaga ako makahinga na stuck yung hininga ko talaga ng ilang segundo na halos na kulay violet yung katawan ko noon. Tapos after noon, nung yun yung unang bagit ko sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo naman ako. Yun yung unang salitang ko sa Panginoon. Bali, hindi ko pa siya tanggap ng panahon na yun, pero nakapagsalita ako ng ganun po. Tapos after noon, maraming araw na nasa ospital ako. Ganun at nangyayari sa akin habang nagkakaroon ako ng bisita. Ganun nangyayari sa akin. Tapos after noon, ng araw ng linggo, may inaantay po akong bisita na yon. Ang bisita na yon ay meron akong gustong mangyari nung time na yun na gusto kong parang handa na akong tanggapin ng Panginoon nung time na yon. Ang inaantay kong bisita noon is sila Tito Unyo, pero nung time na yun, hindi sila dumating. Pero nung umaga pa lang ng linggo, sabi ng mga doktor, okay ka na. Kung pwede ka nang lumabas kung gusto mong lumabas. Pero dito sa loob ko, hindi pa siya okay. Hirap pa rin ako huminga nung time na yun. Tapos after nun, yun nga, sabi ko sa asawa ko is, sige na, ayusin mo na, uwi na tayo. Kasi nung mga time na yun, feeling ko parang sinasakal ako nung nandun ako sa ospital na yun. Parang
mawawala na ako nung time na yun kasi parang may sumasakal sa akin, sabi ko. Kaya afternoon, sabi ko sa asawa ko, gabi na ng araw ng linggo, sabi ko, ayusin mo na, uwi na tayo, sabi ko, uwi na tayo. Tapos, noon nga, isang araw ako na sa bahay, nakauwi na kami. Bali, paggabi na naman, parang nandun, parang hinahamon na naman ako. Hihirapan na naman ako ng huminga nung time na yun. Tapos sabi ng asawa ko is, dalhin ba kita ulit sa ospital? Ang sabi ko, hindi. Nung time na yun, sabi ko, tawagin mo si Tito Unyo. Yun yung time na yun tinanggap ko yung Panginoon sa buhay ko. Doon nga, pinanalangin ako ni Tito Unyo. Tapos, yun, marami akong sinabi, humingi ako ng tawad nung time na yun. Tapos, yun po kung yung unang ko po noon is, lagi po, kahit tanggap ko na yung Panginoon sa buhay ko, talagang may pa rin sa puso ko. Hirap pa rin ako huminga, tas ilang beses pa po ako dinala ng asawa ko noon sa ospital nung mga time na yun, sa general naman. Dahil naubos yung pera namin nung time na yun sa ospital. Dahil sa unang ko, dinala niya ako sa Angono Medics, tas naubos nga yung pera namin na dinala dyan yan sa Angono General ako dinala nung time na yun. Ilang beses po yun nangyari. Tas ilang beses niya ako dinala doon. Tapos huli naming uwi, sabi ko, hindi na ako babalik ng ospital. Huli na to, sabi ko. Tapos nung pagdating nga namin ng bahay, nagpahinga ako, nakahiga ako. Habang nakahiga ako is, yung asawa ko is, kausap niya yung nanay ko o yung mga kapatid ko kasi malayo po ako sa mga magulang ko. Kausap niya yung kapatid ko, nandun na umiiyak siya na sabi niya, Mama, sa kapatid ko, hindi niya ako pinabayaan or mahal na mahal niya ako nung time na yon. Tapos nung time na yun, parang nakikitaan ko siya na wala na siyang pag-asa na gumaling ako. Tapos ang unang ko noon is, napapikit ako habang nakahiga ako sa higaan. Tapos nagdasal ako nung time na yun. Yun yung unang nagdasal ako. Lumapit ako sa Panginoon na sabi ko, Panginoon, is pagalingin mo naman na ako, sabi ko nung time na yun. Pagalingin mo naman na ako. Tapos sabi ko, hindi pa nila kaya na mawala ako sa tabi nila. Maliit pa nung time na yun ang anak ko is grade 3 lang yata siya nung time na yun. Grade 3. Tapos sabi ko, Panginoon, pagalingin mo naman na ako. Tapos unti-unti po yun. Sumusunod na ako sa salita ng Panginoon. Tapos nagkaroon ng crusade sa Binangonan. Yung unang crusade na pinuntahan ko po. Kahit hirap pa ako sa mahina pa ang pangangatawan ko nung time na yun. Pumunta pa kami ng asawa ko, niyaya ko siya nung time na yun. Tapos pagdating doon, tinawag nga na mga na lumapit sa harap, yung may mga sakit. Lumapit ako. Tapos napakapalad ko kasi nung time na yun, si Pastor Boy po ang humawak po sa akin nung time na yun. Na doon naranasan ko na yung parang tipong ang init-init ng pakiramdam mo, pero parang may humipo sa'yo na malamig na bagay ngayon, time na yun. Yun po yung naranasan ko. Tapos, hindi po siya ganun kadali. Tapos, yun nga, tinanggap ko yung Panginoon. Tapos, tuloy-tuloy na po yun. Nagsisimba na po ako dito. Lahat na po ng sinasamahan ko na po nung time na yun. Tapos,
tuloy-tuloy po yun. Tapos nagkaroon na kami ng mga himala sa buhay. Himala, nagkaroon kami ng motor. Tas nung humiling ako sa Panginoon na magkatrabaho ang asawa ko, pinagkaloob naman niya nung nagkaroon siya ng trabaho. Tapos, nung 1 year na siya sa trabaho, nagkaroon siya ng bagong motor po. Kaya tuloy-tuloy po yung naging sa amin ng Panginoon. Nagkaroon ng blessing. Tapos, nung time na yun na papunta may crusade papuntang Batangas. Unang crusade ng Batangas po. Nagkaroon po ako ng pangitain. Yung pangitain na yun is, nung unang crusade nga nung pumuntang Batangas is, ang ko nun is, paakyat kami ng Tagaytay ay pinag-uusapan namin ay sasakyan. Pinag-uusapan na nandun ako, asawa ko, at saka si Tita Rowie, at saka si Tita Elay, at saka si Tito Tong. Ang pinag-uusapan po namin is sasakyan nung time na yun. Tapos sabi nga ni Tita Rowie na kukuha daw ng sasakyan si Jad nung time na yun, pinag-uusapan namin. Tapos sabi ko is, Tita Rowie, pag nagkaroon ka ng sasakyan, pasakay mo ako. Hindi ko alam na dun sa sign na yun, halos nakikita namin sasakyan, halos kulay pula kasi yung time na yun is kulay pula pala ang gustong kulay pula pala ang gustong mangyari na karoon ng sasakyan ni Jad. Hindi ko alam na ako pala is kasama dun sa sign na yun. Tapos, yun nga, nagkaroon kami din ng sasakyan ng kulay pula din nung panahon na yun. Tuloy-tuloy po yung sa amin ang Panginoon. Sumunod ka lang sa Panginoon. Talagang pagbibigyan ka niya. Tapos, yun po is karoon kami ng anak mahirap namin. Yun nga po, hindi po siya madaling tanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ko, hindi siya instant na pag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo na ako. Matuto ka munang mahalin ang Panginoon o tanggapin siya sa buhay mo. Bigyan siya ng halaga o makinig sa bawat salita niya. Yun po yung naging ko sa Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Tanghali po, purihin po muna natin ang Panginoon. Sa sinabi ng kabiyak ko sa buhay, maraming pagsubok ang dinanas namin. Yun nga po, nagkasakit siya. Tapos nung time na pinagaling siya, tuloy-tuloy po yung pagsamba namin sa Maranatha. Dati po pala kasi, Maranatha naman pa talaga ako nung bata pa. Nung time kasi na yun, napunta ako sa kabilang side ng magulang ko, sa father ko. Halos lahat kasi yung puro Katoliko. So, nung time na yun, lagi akong nasasama sa gawain nila. Samantalang ang lola ko, si Nanay Gloria, lagi akong sinasabihan na makasambayanan yan, huwag kang sumanib sa kanila. Ang Panginoon natin ay buhay, nasa langit. Kaya nung time na yun, nung naiisip ko sila Manang, sila Tita Tola, nung time na
sinasama niya ako sa pag-akit sa bundok para magbasa ng Bible. Kaya yung time na yun, talagang mas pipiliin ko yung wala kang pinoproblema. Kaya nung time na nung time na yun, sumamba po ako nito nung ako'y 7 taon hanggang mag-10. Tapos ayun po, nawala na naman po ako. Napunta na naman po ako sa mga bisyo. Nung high school, puro barkada, inom, alak, sigarilyo, babae, sugal. Yan po yung dinanas ko nung time na napunta po ako sa mga taong pariwara. Pero nung time na nag-isip-isip na ako, gusto ko magbago. Kaya nung time na nakilala ko na yung mapapangasawa ko, magtatry ako magbago. Kaso, ang trabaho ko po, napunta ako sa bar, naging waiter, naging dishwasher. Pagkatapos nun, puro inom na naman. Kaya po, nung time na nagkakasakit na yung asawa ko, baka yun po yung sign na pagbaguhin ako. Yun nga, ang sabi nga sa akin ni Tito Unyo, kailangan mong magbago para mawala yung mga sakit na nararamdaman ng asawa mo. Sumama ka sa amin sa pagsamba. Bumalik ka uli. Yun po ang sabi sa akin, tsaka ng mga kapatid ko. Tanggapin mo ang Panginoon. Hindi yung puro ka trabaho, puro ka sa buhay. Yun po, nung time na sumama kami ni Joy sa crusade, idinadalangin ko na po sa Panginoon na sana magbago po. Gumaling siya, bigyan siya ng lakas, para mawala na po yung laging iniisip kong baka masusunod, hindi na sa ospital ang dalhin to. Kaya nung time na siya sa ni Brother Boy, hinipo siya ni Brother Boy, pinagaling siya ng Panginoon. Ayun po, nagsasamba na po kami sa Maranatha. Uli, ako po pala ang nagsumasamba po uli, kasama po yung asawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, hindi lang ito ang pagsubok, marami pa. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nandyan po siya lagi sa amin. Kahit na meron pang konting pagsubok, kailangan po talagang kumapit. Manalig po sa Panginoon. Wala na po kasi akong ibang masabi dahil nasabi na po ng asawa ko eh. Pero nung time naman na nagkaroon ako ng sakit, nung nakaraan, nagkaroon ako ng pigsa sa puwit po. Nung time na yun, humingi ako ng advice kay Pastor Liit po. Sabi ko po, ano po bang iinumin kong antibiotic? So binigyan naman po niya ako ng antibiotic. Yun nga lang po nung time na yun, hindi po siya umiipis, lalong lumalaki. Natakot ako nung pangalawang send ko kay Pastor, picturean ko daw, sinend ko po sa kanya, nung nakita niya baka hindi daw po ito pigsa. Ito po parang sakit na yung kakaiba pa. So natakot po ako kasi ooperahan po yun eh. Nung time na yun, yung sasakyan ko po is boundary hulog pa po sa may-ari. So natakot po ako kasi pag naipon yung tenga ko sa pamamasada, lalaki po yung utang ko. Kaya humiling po ako sa Panginoon. Nung time na naiwan ako sa bahay, nandito yung mag-ina ko, nagsamba. Ako po nanood sa Facebook. Ayun po, nanalangin po ako.
Nag-iiyak ako, sinisigaw ko sa Panginoon na, Panginoon, tulungan mo po ako. Kapagalingin niyo po ako. Sana po yung sinasabi po ni Pastor noon o ni Doc, hindi po sana mangyari yun. Tapos po nung time na yun, nung kinabukasan, pumunta po ako ng ospital para ipacheck na po yun nga po, yung naramdaman ko, yung pigsa. So, nung pag-uwi ko sa bahay, sabi kasi wala dito yung doktor na magche-check dyan. So, bumalik ka na lang kinabukasan ng Martes. So, nung time na yun, nung panang umaga na, papunta na sana kami doon, pumutok po yung pigsa. Yung time na yun, ipinalangin ko po sa Panginoon nung linggo na sana po mawala na po ito, pumutok na po para dire-diretso po sa paggaling. Ayun po, nawala po. Kumbaga, yung dinalangin ko na dinig po ng Panginoon at hindi naman niya po ako binigo. Kaya susuklian ko po yun ng kapurihan sa Kanya. Kaya yun po, ito, balik po sa paghanap buhay. Kaso yun po, yung time kasi po, minsan yung naghahabol ako sa boundary, yung linggo hindi ko na ibibigay sa pagsamba. So sabi po ng nanay ko, si Nanay Marit, anak, magsimba ka naman, hindi yung puro ka trabaho. Bigyan mo ng saysay yung mga sinabi mo, hindi yung puro ka biyahe. Kumbaga, bigyan mo naman ng oras yung Panginoon. Kaya po, nung time na yun, napaisip ako, baka hindi na ho yung sakit ang maramdaman ko. Baka po disgrasya or ano po mangyayari sa akin. Kaya sa ano ko po, pagtapos ng pagsamba, tsaka po na lang ako babiyahe. Kasi ang hirap po nung ano ko po, trabaho ko po ngayon is boundary hulog po yung sasakyan ko. Kaya kailangan po everyday makamasada ka para maibigay mo yung boundary ng sasakyan. Kaya po, sana, yun po hinihiling ko po sa Panginoon na matapos ko po yung sasakyan. Patuloy pa rin po ako sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Sa kabutihan binigay niya po sa akin. Yun na lang po, wala na po akong masabi. Lahat po nasabi na po ng asawa ko Lahat ng mga himalang binigay niya sa amin nung time siyang nagkasakit. Kaya salamat po, yun na lang po. Salamat po sa Panginoon.